Ang ama ay pinahiya ng kanyang mga anak sa bisperas ng bagong taon hanggang sa manalo siya sa loto at turuan sila ng isang aral. Sa gabi ng bagong taon, puno ng ingay ang bahay. May mga pinggang inilalapag sa mesa at mga halakhakang hindi kasama si Leandro. Nakaupo siya sa isang dulo. May pigil na tindig ng taong natutong huwag sumakop ng masyadong espasyo. Paulit-ulit ang hapunang iyon taon-taon. Laging may parehong kapaligiran ng nakatagong pagkainip. Ngunit sa gabing iyon, mas lantad ang paghamak. Si Marco ay paikot-ikot sa sala na may mapanuyang mga komento. Si Lina naman ay abala sa cellphone habang nagpapakawala ng maiikling tawa. At si Leandro ay tahimik na nagmamasid. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na bahagi pa rin siya ng pamilyang iyon. Sa gitna ng mga usapan, muling napunta ang paksa sa loto, gaya ng laging nangyayari. Simple lang na nabanggit ni Leandro na tumaya siyang muli sinusubukang magmukhang magaan ang tono. Ngunit agad ang naging reaksyon. Humalakhak ng malakas si Marco at may pangungutyang nagsabi, "Ayan na naman ang kwentong yan, taon-taon pareho lang. Akala mo ba may mapapanalunan ka balang araw?" Sinundan niyon ni Lina, sabay sukat sa kanya mula ulo hanggang paa. "Katigasan lang yan ang ulo, tatay. Ang mga taong tulad mo walang napapanalunan, puro pera lang ang nasasayang." Sinubukan ni Leandro na ipaliwanag na hindi iyon tungkol sa panalo, kundi sa paghawak sa isang maliit na pag-asa, isang bagay na mag-uudyok sa kanya na magpatuloy. Bago pa siya matapos, inunahan siya ni Marco na may pagkainip. Ang pag-asa, hindi nagbabayad ng mga bayarin walang binubuo, at matagal mo na sanang natutunan yan. May ilang kamag-anak na dumaan sandali sa bahay ang nakarinig ng mga komento at nakaramdam ng hiya, ngunit walang naglakas loob na ipagtanggol siya. Ibinaba ni Leandro ang mga mata, naramdaman ang pag-init ng mukha, habang dinagdagan pa ni Lina na isa siyang pabigat, isang taong kumukuha ng espasyo at walang naibabalik. "Buong buhay mo may sinusubukan kang hindi naman nagtagumpay," sabi niya. "At ngayon ipinipilit mo pa rin yan na para bang may magbabago." Nang papalapit na ang oras ng bunutan, binuksan ni Marco ang telebisyon na may mapanuyang ngiti, tinawag ang lahat sa sala. "Tingnan natin kung mangyayari ang himala," sabi niya habang tumatawa. Umupo si Lina sa sofa, hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil natutuwa siyang panoorin ang pagkadismaya ng ama. Nakatayo si Leandro, bahagyang nakahiwalay, may tiket na nakatago sa bulsa. Hindi niya kailanman ibinunyag ang mga numerong pinili niya, basta tahimik lang niyang nabanggit na tumaya siyang muli. Nang asar si Marco, "Itabi mo ng mabuti yung papel dahil maya-maya basura na lang yan," at tinugtungan ni Lina, "Kapag may napanalunan ka, ako pa mismo ang papalakpak." Hindi sumagot si Leandro, huminga lang siya ng malalim at hindi inalis ang tingin sa screen. Ilang sandali bago ang opisyal na anunsyo, biglang naputol ang programa dahil sa isang hindi inaasahang abiso. Ipinaalam ng tagapagbalita na ipinagpaliban ang bunutan dahil sa isang teknikal na problema at gaganapin sa ibang oras. Nanahimik ang sala ng ilang segundo hanggang sa basagi ng halakhak ni Marco. "Pati iyan hindi gumagana para sa'yo," sabi niya habang umiiling. "Pati ang universo parang tinatawanan ang kakapilit mo." Tumayo si Lina mula sa sofa na may panunuya. "Nakita mo ni ang bunutan hindi ka sineseryoso." Naramdaman ni Leandro ang pagsikip ng dibdib. Agad ang pagkadismaya, hindi lang dahil sa pagpapaliban, kundi dahil sa pakiramdam na muli siyang inilantad bilang katawa-tawang tao. Pinatay ni Marco ang telebisyon at dumiretso sa kwarto nang hindi lumilingon. Kinuha ni Lina ang bag at lumabas ng sala, sinasabing may mas mahahalagang bagay siyang gagawin. Ang bahay na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng ingay, ay biglang naging kakaibang tahimik. Papalapit ang pagsalubong sa bagong taon, nagsimulang pumutok ang mga paputok sa malayo, ngunit walang tumawag kay Leandro para mag-toast. Walang lumapit upang bumati ng masayang bagong taon. Nanatili siyang nakaupo sa mesa, nakikinig sa malayong tunog ng mga pagdiriwang. Pakiramdam ay hindi nakikita sa loob mismo ng sariling bahay. Nang tumama ang oras ng salubong, ibinulong niya ang isang maligayang bagong taon na halos hindi marinig. Mas para sa sarili kaysa kanino man. Makalipas ang ilang oras, madaling araw na, tumayo si Leandro para uminom ng tubig. Tahimik ang bahay,
tanging mahinang ilaw sa pasilyo ang nagbibigay liwanag. Nang mapadaan siya malapit sa sala, nakarinig siya ng mahihinang boses mula sa kwarto ni Marco. Hindi sinasadya, narinig niya ang usapan. Si Marco ay nagsasalita sa kalkuladong tono. Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito. Kumakain siya ng espasyo, umaasta na parang kanya pa rin ang bahay. Malamig na sumagot si Lina, naisip ko na rin yan. Ang pinakamabuti ilagay na lang siya sa isang home for the elderly. Dun sila ang bahala sa lahat at sa atin na ang bahay. Mabilis na sumangayon si Marco, idinagdag, sapat ang pensyon niya para bayaran yon at hindi na rin niya kakailanganin ng pera, doon may pagkain, kama, lahat. Tinapos ni Lina, at sa ganitong paraan, tapos na ang problema, walang drama. Nanatiling nakatigil si Leandro, nanginginig ang mga binti, hindi iyon padalus-dalus na pagtatalo. Isa iyong planong pinag-isipan na sinasalita ng natural na para bang isa lang siyang problemang kailangang ayusin. Hindi siya pumasok sa kwarto, hindi gumawa ng ingay, hindi nag-react. Dahan-dahan siyang bumalik sa sarili niyang kwarto, maingat na isinara ang pinto at umupo sa kama, nakatingin sa kawalan. Sa unang pagkakataon, nakatiyak siya na ang presensya niya roon ay hindi lang binabaliwala, kundi hindi ka nais-nais. Sa madaling araw na iyon, habang natutulog ang bahay, naunawaan ni Leandro na may kailangang magbago kahit hindi pa niya alam kung paano o kailan. Kinabukasan, nagising si Leandro bago pa sumikat ang araw. Balot pa rin ang katahimikan ng bahay na para bang walang nangyari noong nakaraang gabi, ngunit nananatili ang bigat ng mga salitang narinig niya. Dahan-dahan siyang bumangon, naghanda ng simpleng kape at umupo ng ilang minuto sa mesa. Sinusubukang ayusin ang mga iniisip. Maya-maya, lumabas sina Marco at Lina, bihis na para umalis, nag-uusap tungkol sa mga gawain nila sa araw na iyon ni hindi man lang tumingin sa ama. Nang dumaan sila sa kusina, mahinang bumati si Leandro at automatikong sumagot si Marco, "Mamaya pa kami uuwi," habang kinuha lang ni Lina ang bag at lumabas. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung ayos lang siya, wala ring nagpaalam ng maayos. Nagsara ang pinto at muling naiwan si Leandro na mag-isa. Ilang sandali ang lumipas, binuksan niya ang telebisyon at naupo sa sala habang hawak ang tiket. Ipapalabas sa umagang iyon ang naipagpalibang draw at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ramdam niya ang halo ng kaba at matinding pagod. Tinitigan niya ang gusot na papel, naaalala kung paano niya pinili ang mga numerong iyon ng kalmado. Walang pagmamadali at hindi sinabi kaninuman. Walang nakakaalam kung ano ang mga ito, bulong niya sa sarili, na para bang pinatitibay ang ideyang ang pagpiling iyon ay kanya lamang. Nagsimula ang palabas at inanunsyo ng tagapagsalita na hahatiin ang premyo sa 6 na nanalo. Huminga ng malalim si Leandro, hindi naglatag ng inaasahan, basta nanood lamang. Lumabas sa screen ang unang numero at may bahagyang higpit na kumurot sa kanyang dibdib. Kapareho ito ng nasa tiket. Sinubukan niyang isipin na nagkataon lang iyon, ngunit pinagtibay ng ikalawang numero ang kakaibang pakiramdam. Nang lumabas ang ikatlo, yumuko siya pasulong, mas mahigpit na hawak ang papel. "Hindi maari," ungol niya, halos walang boses. Isa-isa nang inanunsyo ang mga numero at eksaktong tumutugma ang lahat sa pinili niya. Nang lumabas ang huling numero, nanatiling hindi gumagalaw si Leandro. Mas malakas pa sa anumang ingay ang katahimikan ng sala. Muli niyang sinuri ang tiket, hinaplos ng daliri ang bawat numero, tumingin sa screen at saka sa papel. "Pareho," sabi niya, nanginginig ang boses. "Lahat ay pareho." Dumating kaagad ang kumpirmasyon sa opisyal na anunsyo na 6 na tao ang tumama sa kombinasyon. Nanghina ang mga tuhod ni Leandro at kinailangan niyang umalalay sa braso ng sofa. Agad ang pagkabigla. Kinabahan siyang tumawa, saka inilagay ang kamay sa mukha. Pilit inuunawa ang nangyayari. "Hindi ito makatuwiran," sabi niya sa sarili habang naglalakad sa sala. "Hindi ito nangyayari sa akin." Naupo siyang muli, huminga ng malalim at makalipas ang ilang minuto, kinuha ang telepono. Ang numerong nakalagay sa tiket ay tila malayo, halos hindi totoo, ngunit tinawagan niya pa rin. Nang may sumagot sa linya, narinig ni Leandro ang mahinahong boses sa kabilang dulo, ipinaliliwanag ang mga hakbang para sa beripikasyon. Kinumpirma niya ang ilang impormasyon at maingat na pinakinggan ang bawat tagubilin,
Sinisikap panatilihin ang kalmado. Iyon na ba iyon? Tanong niya, hindi pa rin makapaniwala. Dumating ang sagot na matatag, nilinaw na lehitimo ang premyo at gagawin ang lahat ng may diskresyon ayon sa mga itinakdang hakbang. Paulit-ulit na nagpasalamat si Leandro, inuulit ang salamat na parabang likas na reaksyon hanggang sa ibinaba ang tawag. Nanatili ang telepono sa kanyang kamay ng ilang segundo. Tumayo siya, naglakad sa sala at naupo muli, pilit pinipigil ang euphoria na unti-unting sumasaklaw sa kanya. Nagawa ko, mahinang sabi niya, may ngiting halo ng ginhawa at di makapaniwala. Sinusubukan pa niyang pakalmahin ang sarili nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng bahay. Mas maaga kaysa inaasahan ang pagbabalik ni Marco at Lina. Mabilis na tumayo si Leandro, isinilid ang tiket sa bulsa at huminga ng malalim. Si Marco ang unang pumasok, inihagis ang mga susi sa mesa at nagkomento, "Nakalimutan ko ang ilang dokumento, lalabas ulit ako." Sumunod si Lina, tinitingnan ng ama ng may pag-uusisa. "Bakit ganyan kayo?" Tanong niya, napapansin ang kakaibang ekspresyon. Pinilit ni Leandro ang isang ngiti at sumagot ng simple, "May inayos lang ako, kailangan kong lumabas sandali." Kumunot ang noo ni Marco, may hinala, ngunit agad ding nawala ng interes. "Saan ka pupunta?" Tanong niya nang walang gaanong pakialam. Sandaling nag-isip si Leandro at sumagot, "May aasikasuhin akong mga papeles." Nagkibit balikat si Lina. "Basta huwag kang makapagpaantala dito," sabi niya habang abala na sa cellphone. Wala sa kanilang dalawa ang nagbanggit ng draw. Ni tila may nakakaalala na nangyari iyon noong umagang iyon. Para sa kanila, wala na ang usaping iyon. Naglakad si Leandro patungo sa pinto. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Bago siya lumabas, may pahapyaw na komento si Marco, "Huwag kang magtatagal." Tumango lamang si Leandro at lumabas, isinara ang pinto sa likuran niya. Sa labas, huminga siya ng malalim na parabang mas marami siyang iniiwan kaysa sa mismong bahay. Habang naglalakad, iniisip niya ang nangyari at kung gaano kalaki ang nagbago sa loob lamang ng ilang oras. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may kontrol siya sa isang bagay sa kanyang buhay kahit walang nakakaalam sa loob ng bahay. Nagpatuloy siya, desididong panatilihin muna ang lihim na iyon. Hindi pa iniisip kung paano nito babaguhin ang lahat sa paligid niya. Makalipas ang ilang oras, dumating si Leandro sa lugar na itinuro, ligtas na nakasilid sa bulsa ang tiket at mabilis pa rin ang tibok ng puso. Tahimik at maayos ang paligid, malayong malayo sa kaguluhang emosyonal na dala niya sa loob. Tinanggap siya ng may paggalang mula pa sa unang sandali, bagay na halatang ikinagulat niya. Sa pagkumpirma ng mga detalye, maingat niyang pinakinggan ang bawat tagubilin at agad na nilinaw sa simula, matatag ang boses, "Ayokong lumabas ang pangalan ko kahit saan, ayoko ng mga panayam, ayokong may makaalam." Dumating ang mahinahong sagot. Ipinaliliwanag na karapatan niya ang manatiling hindi pinangalanan at iyon ay igagalang. Agad na nakaramdam ng ginhawa si Leandro na parabang ang hiling na iyon ang unang hakbang para protektahan ang isang bagay na sa wakas ay kanya lamang. Habang umuusad ang proseso, may narinig siyang babala na tumatak sa kanya. Nagsalita ng seryoso ang taong namamahala sa pag-asikaso. Maraming tao ang nauubos ang lahat dahil nagsisimula silang magpamudmod ng pera sa mga hindi naman kailanman naging malapit. Mahalagang mag-isip ng mabuti bago magsabi kaninuman. Hindi agad sumagot si Leandro, ngunit nagkaroon ng puwang sa loob niya ang mga salitang iyon. Naalala niya ang hapunan noong nakaraang gabi, ang mga tawa, ang paghamak, ang usapan tungkol sa tahanan para sa matatanda. Hindi na niya kinailangang magsalita upang patunayan sa sarili na mananatili siyang tahimik. "Hindi ko gagawin ang pagkakamaling iyon," sagot niya sa huli, puno ng paninindigan. Nang matapos ang proseso, natanggap niya ang kumpirmasyon na direktang ililipat sa kanyang account ang halaga. Muli siyang nagpasalamat, mahigpit na pinisil ang tiket bago muling itago, at umalis doon ng dahan-dahan ng mga hakbang, sinusubukang iproseso ang lahat. Nakaupo pa sa isang bangkong malapit, kinuha niya ang cellphone at binuksan ang kanyang account. Ang numerong lumitaw sa screen ay tila imposibleng unawain. Ilang milyong halaga iyon. Ilang ulit siyang kumurap. Ini-scroll pababa ang screen at tumingin muli.
na para bang maaaring maglaho ang halaga anumang sandali. Totoo ito, bulong niya. Ramdam ang halo ng ginhawa, di makapaniwala. At isang bagong pakiramdam, isang linaw na hindi pa niya kailanman naranasan. Ngayon isang mabilis na pahinga muna. Para patuloy naming maihatid ang mga kwentong ito na nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling naming isaalang-alang mong i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung anong oras mo pinapanood ang video na ito. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naunawaan ni Leandro na hindi na niya kailangang humingi ng pahintulot para umiral. Hindi na siya nakadepende sa pag-apruba ng mga anak ni sa kanilang pasensya. Maaari akong magpasya, mahina niyang sabi, habang nararamdaman ang mabigat na pasaning tila nahulog mula sa kanyang mga balikat. Nanatili siya roon ng ilang minuto, malalim na humihinga, bago tumayo at bumalik sa bahay, malinaw na batid na kailangan niyang kumilos ng may pag-iingat. Habang naglalakad, iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin ang totoo kina Marco at Lina. May bahagi sa kanya na patuloy na naghahanap ng pagkilalang hindi kailanman dumating, isang biglaang pagbabago ng pagtrato, marahil isang paghingi ng tawad. May isa pang bahagi mas mapagmatyag na naalala ang mga narinig niya noong madaling araw na iyon. Pagdating sa bahay, nakita niya silang dalawa na nakaupo sa mesa, may mga papel na nakakalat. Hindi sorpresa ang namamayani, kundi isang desisyong tapos na. Si Marco ang unang nagsalita, malamig at diretso ang tono. Napagdesisyunan na namin ang sitwasyon mo. Agad namang sumunod si Lina, itinutulak ang ilang dokumento papunta sa kanya. Inaayos na namin ang lahat ng papeles para sa bahay ampunan. Nanatiling tahimik si Leandro, nakikinig. Nagpatuloy si Marco. Lahat ay babayaran gamit ang pensyon mo, hindi mo na kailangang gumastos ng kahit ano. Dagdag ni Lina, may pagkain, kama at pag-aalaga roon, lahat ng kailangan mo. Kaya wala nang dahilan para magreklamo. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung sang-ayon siya. Wala ring nagpakita ng pag-aalinlangan. Nagsalita sila na para bang nilulutas ang isang usaping burokratiko. Hindi tulad ng mga anak na nakikipag-usap sa sarili nilang ama. Naramdaman ni Leandro ang udyok na tumutol, na sabihin na hindi niya iyon kailangan, na may iba siyang mga pagpipilian na maaari na siyang pumili ngayon. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Tiningnan niya ang mga mukha nilang dalawa. Napansin ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita ng ganito kalinaw. May ginhawa, isang halos nakikitang ginhawa na para bang tuluyan ng naisara ang usaping iyon. Huminga siya ng malalim at mahinahong sumagot, "Kung sa tingin ninyo ito ang pinakamabuti, ayos lang." Napabuntong hininga si Marco na may kasiyahan at sinabi, "Alam kong maiintindihan mo." Mabilis na tinipon ni Lina ang mga papel, sabay dagdag, "Sa ganitong paraan magiging payapa ang lahat." Marahang tumango si Leandro, pinanatiling walang ipinapakitang emosyon ang mukha. Hindi siya nagtanong ng mga detalye, hindi humingi ng schedule, hindi nagpakita ng pagtutol. Sa loob niya, gayunman, nagbago ang lahat. Alam niyang ang katahimikang iyon ay hindi kahinaan kundi estratehiya. Habang pinag-uusapan ng mga anak ang mga petsa at oras, nakinig lamang siya, iniukit sa isipan ang bawat salita. Kung ganoon, desidido na. Pagtatapos ni Marco, halos may ginhawa ang tinig. Mas mabuti ito. Nang matapos ang usapan, nagpalitan ng mga tingin ng kasiyahan sina Marco at Lina at nagtungo sa kani-kanilang mga silid na para bang nalutas na ang isang istorbo at tuluyang tapos na. Nanatiling nakaupo si Leandro ng ilang sandali, nakatingin sa bakanteng mesa. May kakaibang katahimikan siyang naramdaman. Naniniwala silang ganap nilang kontrolado ang sitwasyon, na selyado na ang kanyang kapalaran. Hindi nila inakala na sa mismong araw na iyon, nagbago na ang lahat. Tumayo si Leandro, naglakad patungo sa silid at maingat na isinara ang pinto. Umupo siya sa kama at tumingin sa paligid, batid na ang espasyong iyon ay malapit nang hindi na maging bahagi ng kanyang buhay. Sa halip na lungkot, isang tahimik na katiyakan ang unti-unting lumago sa loob niya. Akala ninyo na pagpasyahan na ninyo ang lahat, bulong niya sa sarili. Pero ang desisyong ito ay akin na ngayon. At sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangang magsabi pa ng anuman. Sa araw ding iyon, pumasok si Leandro sa kotse na may hawak na maliit na maleta at may payapang tingin
na parabang papunta lamang sa isang karaniwang lakad. Si Marco ang nagmamaneho ng walang imik, nakatuon sa daan, habang si Lina naman ay nagre-repaso ng ilang dokumento sa likurang upuan. Sinusuri ang mga papel na parabang napakaburokratiko para pag-ukulan ng emosyon. Maikli at tahimik ang biyahe. Pagdating sa bahay ampunan, ipinarada ni Marco ang sasakyan at naunang bumaba. Nagmamadaling maglakad patungo sa resepsyon. Sumunod si Lina, agad na iniaabot ang mga dokumento nang hindi man lang tumingin sa ama. Sumunod si Leandro, kalmado ang mga hakbang. Masusing inoobserbahan ang lugar. Sa resepsyon, mabilis na ipinaliwanag ni Marco ang sitwasyon. Itinuturo si Leandro na parang nag-aabot ng isang padala. Lumagda si Lina sa mga papel ng walang pag-aalinlangan. Mariing dumudulas ang panulat. Ayos na ang lahat, sabi niya. Itinutulak pabalik ang mga dokumento sa resepsyonista. Dagdag ni Marco, sapat ang pensyon niya para sa lahat, walang kakapusin. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung may nais bang sabihin si Leandro. Nang mailagay ang huling pirma, humarap si Marco at sinabi, mas mabuti ito para sa lahat. Si Lina naman ay patungo na sa pinto ng idagdag. Babalik kami para bumisita kapag may pagkakataon. Nanatiling nakatayo si Leandro ng ilang segundo, pinagmamasdan ang kanilang paglayo. Hindi sila lumingon, walang kumpas ng pamamaalam, walang ipinakitang pag-aalinlangan. Nagsara ang pinto at binalot ng katahimikan ang paligid. Huminga siya ng malalim, umupo sa isa sa mga kalapit na upuan at naghintay. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang kalmadong ikinagulat maging ng sarili niya. Ayos lang, bulong niya, higit bilang pagsasanay sa pagpipigil kaysa bilang paniniwala. Pagkalipas ng ilang oras, nang mailagay na siya sa isang payak na silid, hiniling ni Leandro na makausap ang resepsyonista. Nang lumapit ito, malinaw at walang paligoy-ligoy ang kanyang sinabi, ayoko sanang narito pero ang mga anak ko ang nagpasya para sa akin. Tumingin sa kanya ang empleyada na bigla sa kanyang katahimikan. Nagpatuloy si Leandro, matagal na nila akong tinatrato na parang pabigat. Hindi nila pinakikinggan ang iniisip ko, basta na lang sila nagdedesisyon na para bang wala akong pagpipilian. Saglit siyang huminto at idinugtong, kaya kong alagaan ang sarili kong buhay, wala lang akong puwang para sabihin iyon. Kumunot ang noo ng resepsyonista, halatang hindi komportable. Hindi tama iyan, matatag niyang sabi. Tumango si Leandro. Alam ko pero ayokong lumikha ng alitan. Kailangan ko lang malaman kung talagang obligado akong manatili rito. Huminga ng malalim ang babae at malinaw na sumagot. Hindi pa napoproseso ang kontrata. Habang hindi pa iyon nangyayari, may ganap kayong kalayaang magpasya kung mananatili o aalis. Itinaas ni Leandro ang tingin, alerto. Ibig sabihin, maaari akong umalis ngayon, tanong niya. Agad ang sagot. Oo, walang sino man ang maaaring magpilit sa inyo. Nanatiling tahimik si Leandro ng ilang segundo, tinatanggap ang impormasyong iyon. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagsalita. Kung ganoon, nais kong ipawalang bisa ang kontratang ito. Hindi nag-atubili ang resepsyonista. Kinuha niya ang mga papel, mabilis na sinuri at sinabi, kung iyan ang gusto ninyo, maaari ko itong punitin ngayon din. Kinumpirma ni Leandro sa isang marahang tango. Ang tunog ng napunit na papel ay tuyo at tiyak. Tapos na, sabi niya, wala na kayong anumang ugnayan sa lugar na ito. Bago tumayo, gumawa si Leandro ng isang huling kahilingan. Maaari ba akong magbigay ng donasyon? Tanong niya. Nagulat ang receptionist. Siyempre maaari, sagot nito. Ipinaliwanag ni Leandro na nais niyang tumulong, na alam niyang nangangailangan ng mga pagpapabuti ang lugar at na ang ambag na iyon ay maaaring magdulot ng pagbabago para sa mga taong talagang nais manatili roon. Nagpasalamat ang babae ng may emosyon, sinasabing malaking tulong ito sa maraming tao. Simple lang ang tugon ni Leandro. Ikinalulugod kong marinig yan. Tahimik siyang umalis sa tahanan para sa matatanda, hindi umaagaw ng pansin, naglakad ng may parehong kapanatagang dala niya sa pagdating. Sa labas huminga siya ng malalim, may bagong damdaming pumuno sa dibdib. Hindi iyon tuwa o pananabik, kundi kalayaan. Sa mismong araw ding iyon, sinimulan niya ang proseso ng pagbili ng bagong bahay. Ilang oras siyang naglaan sa pagsusuri ng mga opsyon, palaging may iisang pamantayan. Hindi ko kailangan ng karangyaan, sabi niya sa sarili. Kailangan ko ng kapayapaan.
Pumili siya ng lugar na mas malaki kaysa sa dati, may sapat na espasyo para mamuhay ng komportable, may natural na liwanag at katahimikan. Habang inaayos ang mga detalye, naramdaman niyang ang bawat desisyon ay isang hakbang patungo sa buhay na sa wakas ay kanya. Hindi niya iniisip ang magpahanga ng sinuman, hindi niya nais patunayan ang anuman sa mga anak. Ang gusto lang niya ay isang lugar kung saan maaari siyang gumising ng walang takot, walang paghamak at walang kailangang ipaliwanag. Sa pagtatapos ng araw nang maayos na ang lahat, nakaramdam si Leandro ng kakaibang pagod, isang mabuting pagod yaong dumarating matapos ang tamang pagpili. Habang palabas siya ng huling opisina, saglit niyang naisip sina Marco at Lina. Iniisip na marahil ay naniniwala silang siya ay nakaayos na sa tahanan para sa matatanda. Walang boses, walang pagpipilian. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Akala ninyo iniwan ninyo ako, mahinang bulong niya. Pero ako ang nagpatuloy. At hindi na lumingon pa, bumalik si Leandro upang simulan ang buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Kinabukasan, nagising si Leandro sa ganap na katahimikan. Ang bagong bahay ay may amoy pa ng bago, may mga simpleng kasangkapang maingat na pinili, at may banayad na liwanag na pumapasok sa mga bintana. Bumangon siya ng walang pagmamadali, naglakad ng nakayapak sa malinis na sahig, at naghanda ng sarili niyang kape, isang bagay na dati ay ginagawa niya ng may labis na pag-iingat para hindi makaabala ng sinuman. Habang umiinit ang tubig, tumingin siya sa paligid at naisip na may kakaibang kapanatagan na dito na ako maninirahan mula ngayon. Walang mga boses na may pagkainip, walang paniningil o mapanuring mga tingin. Tanging ang tunog ng araw na nagsisimula. Nagpasya si Leandro sa sandaling iyon na wala siyang sasabihin sa mga anak. Para kina Marco at Lina, mananatili siyang opisyal na nasa tahanan para sa matatanda. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi para sa sariling proteksyon. Kailangan niya ang katahimikang iyon upang muling ayusin ang sarili. Sa mga sumunod na araw, bumuo siya ng isang simple at matatag na rutina. Inaayos niya ang bahay tuwing umaga, naglalakad ng kalmado sa kapitbahayan, umuupo upang magbasa ng walang istorbo, at nagluluto ng may pagtuon, muling tinutuklas ang kasiyahan ng paggawa ng mga bagay sa sariling ritmo. Sa ilang sandali, nakikipag-usap siya sa sarili ng pabulong, gaya ng nang sabihin niya habang inaayos ang kusina. Hindi ko kailanman kinailangan ng marami, respeto lang ang kailangan ko. Sa bawat araw, nagiging mas totoo ang kapayapaan. Mas mahimbing ang tulog niya, nagigising ng walang bigat sa dibdib. At nararamdaman niyang sa wakas ay may espasyo siyang umiral. Hindi na niya kailangang ipagtanggol ang mga pinili niya o magpaliwanag. Tuwing gabi, nauupo siya sa sala, pinagmamasdan ang katahimikan, at iniisip kung gaano naging imposible ang ganitong kapayapaan sa dating bahay. Ito ang kulang noon, bulong niya, isang lugar kung saan hindi ako problema. Pagkaraan ng isang linggo, naputol ang katahimikan dahil sa isang teleponong paulit-ulit na tumutunog na piniling balewalain ni Leandro. Maya-maya, nang lumabas siya para maglakad, napansin niya ang kakaibang galaw sa kalye. May isang sasakyan ang huminto sa harap ng bahay at mula roon ay bumaba sina Marco at Lina, halatang balisa. Natuklasan nila sa pamamagitan ng ibang tao na wala na ang ama sa tahanan para sa matatanda. Ang unang reaksyon ay takot. Baka nawala siya, sabi ni Marco ilang oras bago iyon. Si Lina naman mas mapagduda ay tumugon, o may nanlilin lang sa atin. Matapos ang ilang tawag at tanong, natuntun nila ang address ng bagong bahay. Nasa bakuran si Leandro nang makita niyang papalapit sila. Pinagmasdan niya ang dalawa ng kalmado, walang gulat. Si Marco ang unang nagsalita, may pilit na pag-aalala sa tono. Tatay, nalaman naming wala na kayo sa tahanan para sa matatanda. Totoo ba yon? Lumapit agad si Lina. May nakahandang ngiti. Sobrang nag-alala kami. Hindi namin alam kung nasaan kayo. Kalmadong pinunasan ni Leandro ang mga kamay at tumugon. Tinitingnan sila sa mata. Maayos ako gaya ng nakikita ninyo. Agarang dumating ang pagkabigla. Inikot ni Marco ng tingin ang bahay. Napapansin ang mga detalye, ang espasyo, ang ginhawa. Ilang segundo namang nanahimik si Lina. Sinusuri ang lahat. Ang amang inaakala nilang nakahiwalay at umaasa,
ay naroon ngayon, maayos ang bihis, kalmado, at mas maayos ang pamumuhay kaysa dati. Mabilis na nagbago ang kilos nilang dalawa. Pinilit ni Marco ang isang ngiti at nagsabi, "Nakakatuwang makita kayong ganyan, parang mas masigla pa kayo." Dinugtungan ni Lina, "Ang gusto lang namin ay ang ikabubuti ninyo, palagi naman." Napansin ni Leandro ang huwad na tono, ang mga salitang kalkulado. Pumasok sila sa bahay ng hindi inaanyayahan. Umupo at nagsimulang magkwento tungkol sa mga paghihirap. Sinabi ni Marco, "Medyo mahigpit ang mga bagay ngayon. Alam mo naman, lahat ay mas mahal na." Pinagtibay ni Lina, "Ginagawa namin ang lahat para manatiling bayad ang mga gastusin, pero hindi talaga madali." Kasabay ng mga pangungusap ang mga pasulyap sa paligid na para bang nagtatantiya ng halaga. Tahimik na nakinig si Leandro, nakaupo sa harap nila, tuwid ang tindig. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot o ng pangangailangang magpasaya. Nang matapos si Marco, huminga siya ng malalim at nagsalita ng malinaw, "Hindi kayo pumunta rito dahil sa pag-aalala, pumunta kayo dahil inakala ninyong may maibibigay ako." Agad na bumalot ang katahimikan. Sinubukang bumawi ni Lina, "Hindi ganyan tatay, mali ang pagkakaintindi ninyo." Nagpatuloy si Leandro, hindi itinataas ang boses. "Sa loob ng maraming taon namuhunan ako sa inyo, ibinigay ang kaya ko, nagsakripisyo, at nang kailangan ko ng respeto ni isang maligayang bagong taon ay hindi ko natanggap." Umayos sa upuan si Marco, halatang hindi komportable. "Nakaraan na yun," sabi niya, sinusubukang gawing maliit ang usapan. Dahan-dahang umiling si Leandro at tumugon, "Para sa akin, hindi iyon nakaraan, iyon ay aral." Sinubukan ni Lina na baguhin ang tono, sinasabing, "Maari tayong magsimulang muli, maging tunay na pamilya ngayon." Bahagyang yumuko si Leandro pasulong at nagsalita ng may tatag, "Ang pamilya ay hindi binubuo kapag may pakinabang. Binubuo ito araw-araw pati na kapag walang anumang kapalit." Biglang bumigat ang paligid. Nawala ng pasensya si Marco at nagsalita, "Kung ganoon, tatalikuran mo kami?" Sumagot si Leandro ng walang pag-aalinlangan, "Hindi ako tumatalikod, pinipili ko lang na huwag nang magamit." Huminga siya ng malalim at idinugtong, "Hindi na ako magbibigay pa kahit isang sentimo. Lahat ng maaari kong ipuhunan sa inyo ay naipuhunan ko na sa buong buhay ko." Biglang tumayo si Lina, iritado, "Iyon na ba mas pipiliin mong mabuhay mag-isa?" Kalmadong sagot ni Leandro, "Mas pipiliin kong mamuhay ng payapa." Nagpalitan ng tingin sina Marco at Lina na puno ng galit at pagkadismaya. Tumayo si Marco at sinabi, "Hindi ito matatapos dito." Tanging sagot ni Leandro, "Dito mismo ito matatapos." Walang iba pang sinabi. Umalis ang dalawa, malakas na isinara ang pinto. Nanatiling nakaupo si Leandro ng ilang segundo. Naramdaman ang katahimikan na muling bumabalot sa bahay. Sa halip na lungkot, ginhawa ang kanyang nadama. Tumayo siya, maingat na isinara ang pinto at naglakad patungo sa bintana. Pinagmasdan niya ang papalayong sasakyan at marahang sinabi, "Ngayon hindi na ako magtatago." Sa unang pagkakataon, nasabi ni Leandro ang lahat ng kailangan niyang sabihin. At ang bagong buhay na iyon na binuo sa katahimikan ay nagkaroon na rin ng tinig. Ilang oras matapos ang pagbisita, muling bumalik sa katahimikan ang bahay. Nanatiling nakaupo si Leandro ng sandali, pinag-iisipan ang lahat ng nasabi. Tumunog ang telepono at sinagot niya ito ng walang pagmamadali. Sa kabilang linya, nagsalita si Marco na may tensyon sa boses, pilit kinokontrol ang inis. "Tay, umalis kami na galit pero kailangan nating mag-usap ng maayos." Tahimik na nakinig si Leandro at mahinahong sumagot, "Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin, wala nang dapat ipaliwanag." Nagpilit si Marco, "Hindi mo pwedeng basta putulin kami ng ganito." Pagkatapos ng lahat, huminga ng malalim si Leandro at mariing sinabi, "Namuhunan ako sa inyo sa buong buhay ko. Nag-alaga, nagsuporta, tumulong, at nang kailangan ko ng respeto, ni hindi man lang ako nakatanggap ng isang maligayang bagong taon." Hindi nagtagal, tumawag si Lina. Iba ang tono, mas kalkulado. "Tay, masyado kang matigas, dumaan lang tayo sa isang mahirap na yugto." Sumagot si Leandro nang hindi itinataas ang boses. "Ang mahirap na yugto ay hindi dahilan para sa paghamak, hindi dahilan para ituring akong pabigat o pagplanuhang dalhin ako sa isang bahay ampunan nang hindi man lang ako pinapakinggan."
Sinubukan ni Lina na umapela. Maaari naman tayong magkaayos. Kailangan mo lang tumulong ng kaunti. Diretso si Leandro. Pinili kong mamuhunan sa sarili ko ngayon. Hindi na ako magbibigay pa kahit isang sentimo. Sa kabilang linya, ang katahimikan ay sinundan ng isang iritadong buntong hininga. Iyon na ba? Tanong ni Lina. Tinapos ni Leandro sa pagsabing, iyon na. Sa mga sumunod na araw, tumugon sina Marco at Lina ng may sama ng loob. Nagpadala sila ng mabibigat na mensahe, puno ng paratang, sinasabing makasarili at walang utang na loob ang ama. Binasa ni Leandro ang lahat ng may pag-iingat, ngunit hindi sumagot. Alam niyang bahagi iyon ng proseso. Nang wala na ang suportang pinansyal at emosyonal na palagi nilang inaasahan, nagsimulang harapin ng dalawa ang tunay na mga paghihirap. Sinikap ni Marco na panatilihin ang dating antas ng pamumuhay. Sinasabi sa sarili na maaayos din ang lahat. Isang yugto lang ito, paulit-ulit niyang sinasabi, habang dumarami ang gastusin. Si Lina naman ay naghahanap ng mabilis na solusyon, naniniwalang may perang biglang lilitaw. Lagi naman tayong nakakaraos, sabi niya, pilit pinapaniwala ang sarili. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang maningil ang mga maling desisyon. Naipon ang mga bayarin, naging madalas ang mga pagkaantala, at tumindi ang mga pagtatalo ng magkapatid. Nagrereklamo si Marco. Kasalanan niya ito. Kung tumulong lang sana, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sumagot si Lina ng may pait, kasalanan natin na umasa tayo roon. Naging hindi na matatagalan ang kalagayan sa bahay na tinitirhan nila. Walang plano at walang suporta, tuluyan nilang nawala ang kontrol sa sitwasyon. Nang dumating ang balitang kailangan na nilang lisanin ang bahay, hindi maiiwasan ang pagkabigla. Hindi pwede, sabi ni Marco nakatitig sa mga papel, dito na tayo palaging nakatira. Umiling na lamang si Lina, ramdam ang bigat ng sarili nilang mga pagpili. Napilitang lumipat, nagsimula silang umupa sa isang mas maliit at mas payak na lugar. Isang bagay na hindi nila kailanman inakalang haharapin. Ang pagkadismaya ay naging paghihimagsik. Hindi sana ito nangyari kung ginawa niya ang bahagi niya, paulit-ulit ni Marco. Si Lina, mas tahimik, ay unti-unting nauunawaan na ang pagbagsak na iyon ay hindi aksidente, kundi tuwirang bunga ng paraan ng pakikitungo nila sa sarili nilang ama. Samantala, namuhay si Leandro sa isang ganap na naiibang realidad. Maingat niyang inayos ang kanyang mga puhunan, laging inuuna ang seguridad at katahimikan. Hindi siya naghahanap ng luho o labis. Pinanatili niya ang balansing gawain, maagang gumigising, inaalagaan ang bahay, regular na naglalakad, at naglalaan ng oras sa mga bagay na dati hindi niya magawa. Sa ilang sandali kinakausap niya ang sarili ng marahan, sinasabi, nahuli man ako, natuto naman. Ang kapayapaang nararamdaman niya ay hindi nagmumula sa pera, kundi sa kalayaang hindi na siya hinahamak o ginagamit. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo sa sala, nakatanggap si Leandro ng isa pang tawag. Si Marco iyon, pagod ang boses. Tay, hindi madali ang sitwasyon, sabi niya ng diretso. Nakinig si Leandro at may kapanatagang sumagot. Alam kong hindi, pero hindi nito binabago ang nangyari. Sinubukan ni Marco na mga tuwiran. Pwede ka namang tumulong kahit kaunti. Maging matatag si Leandro. Ang pagtulong ay hindi pag-aaruga sa mga pagkakamali. Matagal ko na iyong ginawa. Natapos ang tawag ng walang kasunduan. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Lina, mas mahinahon ang tono. Tay, kinikilala ko na nagkamali kami, sabi niya matapos ang isang saglit na katahimikan. Sumagot si Leandro, ang pagkilala ang unang hakbang, pero ang pagharap sa mga bunga ay bahagi ng pagkatuto. Napabuntong hininga si Lina, wala nang masabi. Ang usapang iyon ang nagtakda ng wakas. Wala nang pagtatalo, realidad na lamang ang umiiral. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Leandro ang isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Hindi na siya nakadama ng pagkakasala sa pagpili ng sarili niyang kapayapaan. Tumingin siya sa nakaraan at naunawaan na sa loob ng maraming taon na pagkamalan niyang pag-ibig ang tahimik na sakripisyo. Ngayon, alam na niya na ang respeto ay hindi ipinagmamakaawa, ito ay itinatayo. Isang maliwanag na umaga, habang inaayos ang bahay marahan niyang sinabi, hindi ako nawala ng pamilya, nabawi ko ang aking sarili.
Nagtatapos ang kwento ni Leandro sa ganap na pagbaligtad ng mga papel. Ang lalaking dati hinahamak, binabaliwala, at tinatratong pabigat ay nakatagpo ng katatagan, dangal at katahimikan. Sina Marco at Lina naman, naharap sa sarili nilang mga pagpili, ay patuloy na humarap sa mga bunga ng isang buhay na itinayo sa paghamak at pansariling interes. Walang paghihiganti, tanging pagkatuto. Nagpatuloy si Leandro na mumuhay ng maayos, batid na ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang pera, kundi ang tapang na magsabing sapat na at piliing, sa wakas, mamuhay ng payapa. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo, na lumalabas sa iyong screen sa mismong sandaling ito, i-click mo lang upang panoorin. Sa mundong maraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyo, mag-subscribe ka. Nakakatulong ito upang maipagpatuloy namin ang paghatid ng mga totoong salaysay na nararapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi. Maaaring tila maliit, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.